Mga kapatid ko sa pananalig sa Panginoong Hesukristo, narito ko ngayon hindi para i-entertain o aliwin kayo, hindi para kilikiin ang inyong mga pandinig, hindi para tapik-tapikin kayo sa balikat at hindi rin para himasin kayo sa likod. Narito ko ngayon bunga ng isang bigatin sa puso, isang banal na bigatin na maihatid sa inyo ang mensaheng ito. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon kung saan puno ng mga tao ang mga church buildings tuwing Sunday. Ngunit hungkag ang mga puso ng mga tao. Ang tatak o label ng Kristiyano ay makikita kahit saan, ngunit hindi makita si Jesus sa buhay ng marami na nagsasabing Kristiyano sila. Ang wika ng Panginoong Jesus sa Matthew 7:21 ay hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit kung hindi siya na gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. Dapat matakot tayo sa bagay na ito na winika ng Panginoong Jesus. Dapat magising tayo nito. Dapat matawag ang pansin mo ng salita na ito ng Panginoong Jesus. Dapat tumindig at makinig ng mabuti ang bawat tao na tumatawag sa kanilang sarili na Kristiyano. Dahil maraming mga tao ang umaangkin sa mga sarili nila na Kristiyano sila o inaakala nila na Kristiyano sila ang hindi makakapunta sa langit sa piling ng Diyos sa eternal na buhay. At hindi dahil nabigo ang Diyos, kundi dahil hindi pala sila totoong tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Maraming tao ngayon ang nagpapahayag na Kristiyano sila, ngunit kung susuriin ng mabuti ang kanilang mga buhay ay walang ebidensya o patunay na sila nga ay totoong tagasunod ng Panginoong Hesus. Alam nila ang salita, sa ulado nila ang mga awit, dumadulo sila sa simbahan tuwing Sunday at may mga alam ding Bible verses. Kaya nilang sabihin ang God is good at Jesus is Lord, ngunit walang malapit na relasyon sa Panginoong Hesus at walang personal na pagbabago sa buhay nila dahil wala silang araw-araw na pag-surrender o pagsusuko ng kanilang mga puso, isip at buhay sa kapangyarihan at aral ng Panginoong Hesus. Ang kaalaman nila tungkol sa Panginoong Hesus ay katulad lamang ng mga impormasyon ng mga tao sa kasaysayan ng daigdig, ngunit hindi nila kilala si Hesus bilang Panginoon, pastol ng buhay at hari ng lahat ng nilikha. Napakamapanganib po ng panlilinlang na ito. Sa panlabas na pagkakakilala, sinasabi mong Kristiyano ka, ngunit walang panloob na pagbabago sa buhay. Sa kasanayan ngayon ng modernong kultura, ang salitang Kristiyano ay pinababa na tulad na lamang ng isang badge o tsapa, isang titulo na isinusuot o ikinakabit sa katawan, tradisyon na minana o grupo na kinabibilangan. Ang pagiging Kristiyano ngayon ay mas kilala na lamang bilang social identity sa halip na espiritual na katotohanan. Sumasabay na lamang ang mga tao sa kilos at galawan, nagtataas ng kamay sa pananambahan, sumasambit ng mga panalangin, naglilingkod pa nga sa ministry, ngunit nananatiling malayo ang kanilang puso sa Diyos. Inilahad ng Panginoong Hesus ang bagay na ito sa Matthew chapter 15 verse 8 nang sabihin niya na pinaparangalan ako ng mga taong ito ng kanilang mga labi, ngunit malayo ang mga puso nila sa akin. Ang isang tao ay maaaring dumadalo at umuupo sa simbahan bawat linggo, ngunit nananatiling ligaw pa rin at hindi kilala ang tunay na Hesus ng banal na kasulatan. Ang isang tao ay hindi magiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagdalo sa simbahan kung paanong hindi ka magiging kotse kahit tumayo ka ng matagal sa loob ng garahe. Ang katotohanan ay kung wala ang Panginoong Hesus sa puso mo ay hindi ka sa Kanya. Ang tunay na mananampalataya ay ang taong may buhay na ganap na nabago, yung pinagsisihin ng kanyang kasalanan at lumalakad papalayo sa makasalanang pamumuhay. Lumalakad at namumuhay na sa salita ng Diyos araw-araw at nagtitiwala lamang sa Panginoong Hesus na may bigay ng kanyang kaligtasan. At ang kasalukuyan niya ay hinuhubog ng salita ng Diyos upang maging wangis ni Kristo Hesus. Hindi perpekto, ngunit nagpapatuloy at lumalago sa pananalig at pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, ang iyong mga nasa at hangarin sa buhay, ang iyong mga iniisip at prioridad, pag-uugali at pamumuhay ay unti-unting sumasalamin sa wangis ng Panginoong Hesus ukol sa pagsunod sa Diyos, sapagkat ang tunay na Kristiyano ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang pagiging Kristiyano ay hindi yung paniniwala mo lang na nasa utak mo lamang pero wala sa puso mo. Ito ay ukol sa ganap na pagsuko ng buhay mo sa Diyos ng Biblia na pinananaligan mo. Isang halimbawa ang pag-isipan mo. May isang tao na sobrang interesado sa mga bagay ukol sa health and fitness. Marami siyang librong binabasa tungkol dito. Nagpa-follow din siya sa maraming influencers sa social media na lagi niyang pinanunood at nagsusuot din siya ng damit na pang-gym kahit saan siya pumunta. Pag nakausap mo siya ay hindi siya mauubusan ng sasabihin tungkol sa diet plans at mga workout routines. Pero never pa talaga siyang nag-exercise. Never pa niyang sinubukang magbuhat ng weights o lumakad sa treadmill. Alam na alam niya ang mga bokabularyo o mga salita sa panlabas na anyo at bihis, mukha talaga siyang malusog at fit. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang katawan. Isang araw biglang bumagsak ang kanyang katawan at nagkasakit. Ang sinabi sa kanya ng doktor ay walang saysay ang paniniwala mo sa health and fitness kung hindi mo ito susundin o ipa-practice. Kung hindi mo ipamumuhay, walang kwenta ang lahat ng alam mo. Ganyan din ang katotohanan sa pananalig ng isang Kristiyano. Pwede mong i-announce o ikwento o ipagsabi na Kristiyano ka buong maghapon. Magsuot ka ng t-shirts o jackets sa may mga Bible verses o dumalo ka sa simbahan bawat linggo. Kumanta ka ng worship songs ng malakas at puno ng damdamin. Ngunit kung hindi na bago ang puso mo, walang bunga sa buhay mong sinasabi mong pananalig mo kay Jesus, ay hindi si Jesus ang Panginoon mo at wala kang kaugnayan sa Kanya. Hindi namatay ang Panginoong Jesus sa krus para maisuot lamang natin ang pangalan niya na parang ID, label o tsapa. Siya ay namatay sa krus upang bigyan tayo ng kapangyarihan lumakad sa Kanyang kabanalan. Ang tanong ay hindi tinatawag mo
mo ba ang sarili mo na Kristiyano? Ang tanong ay, kilala ka ba ng Panginoong Hesus na sa Kanya? Ang wika ng Panginoong Hesus sa John 10:27, pinakikinggan ng aking tupa ang aking tinig, at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Marami ngayon ang masigasig dumalo sa simbahan sa tuwing Sunday at sa iba pang mga programa sa ministry nila. Gustong-gusto nila ang tugtugan at awitan. Natutuwa sila sa mga sermon ng pastor at masaya sa pakiramdam nila na kabilang sila sa kanilang Christian community sa simbahan. Ngunit ang pagmamahal sa simbahan o sa isang Christian community ay hindi nangangahulugan agad na pagmamahal din sa kabanalan ng Diyos. Ang pagkanta sa worship team ng church, involvement sa ministry departments, at pag-upo sa simbahan tuwing linggo ay hindi nangangahulugan agad na ang isang tao ay lumalakad na sa katuwiran ng Diyos. Oo, ang simbahan ay hindi sagradong lugar para sa mga perpektong tao. At tiyak na hindi rin ito kublihan o taguan ng mga taong gustong manatili sa kanilang mga kasalanan, nag-i-enjoy sa makasalanang pamumuhay o ayaw nilang mabago at gusto lamang nilang magtago sa routine ng relihiyon. Ang Panginoong Hesus ay tumitingin sa puso ng tao at sa kanyang mga tagasunod, tinitignan niya ang puso na sumusuko sa kanyang kabanalan. Maliwanag na sinabi ng Biblia sa Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Kung walang kabanalan, walang sino mang makakakita sa Panginoon. Hindi yan isang suggestion. Hindi mo yan maaaring baliwalain. Yan ay maliwanag na linya na iginuhit sa batong eternal. Sa ngayon, parami pa rin ang mga taong makikita pag Sunday sa simbahan na may ngiti sa labi, ngunit ipinamumuhay nila ang kanilang buong week nang walang pagtalikod sa kasalanan. Nagpapatuloy lang sila sa kinasanayan nilang daloy ng buhay, chismis dito, pagsisinungaling doon, nanonood ng malalaswa ng mga panoorin sa internet, ipinagmamalaki nila ang kanilang sariling kayabangan, puno ng galit ang kanilang puso at hindi pagpapatawad. Patuloy ang paghabol sa kalayawan ng mundo at sarili ang sinusunod na parang wala silang problema sa ganito nilang sistema sa kanilang buhay. Tapos Sunday ng umaga magtataas ng kamay sa pagsamba na parang wala lang ang lahat at wari mo ba'y bulag ang Diyos at hindi nakita kung paano nila ipinamuhay ang buo nilang 6 na araw. Ang kabanalan ay hindi Sunday performance, kundi araw-araw na katayuan na may pagsisikap nating isinasabuhay. Ang kahulugan ng kabanalan ay to be set apart o ihiniwalay. At sa liwanag ng katotohanan na ang lahat ng tao ay nabubuhay sa kasalanan, ibig sabihin ng kabanalan ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. Hindi perpekto, kundi direksyon. Walang sino man ang magiging perpekto sa mundong ito. Ngunit ang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus ay nagpapatuloy at hindi humihinto sa paglakad sa direksyon patungo sa kabanalan ng banal na Diyos. Ang buhay mo ba ay lumalakad patungo sa Diyos o ang simbahan ay weekly stopover mo lamang sa iyong lakbayin patungo sa iyong sarili? Hindi na i-impress ang Diyos sa church attendance. Iniuutos niya ang katapatan natin sa Kanya. Hindi niya nais na makaupo ka lang sa simbahan. Ang nais niya ay buong buhay kang yumuko sa Kanyang banal at kataas-taasang trono dahil siya ang Hari at Panginoon. Pag-isipan mo, isang lalaki nagdadala ng bulaklak sa kanyang asawa every week. Sa mga nakakakita nito, larawan siya ng isang perfect na asawa, consistent siya, thoughtful at talagang dedicated sa kanyang wife. Ngunit sa likod ng lahat, mayroon siyang tinatagong relasyon sa ibang babae. Nagtatahi siya ng kasinungalingan at sinasaktan niya ang damdamin ng kanyang asawa araw-araw. Ano ngayon ang mabuting dulot ng bulaklak na ibinibigay niya? Wala. Panlabas lamang ang lahat. Ipokrito ang gesture na iyon na ibinalot niya sa routine o bagay na kinasanayan na niya. Ganyan din ang katulad ng church sa harap ng Diyos. Kapag pinaparangalan natin ang pangalan niya sa ating mga labi, ngunit ayaw nating sumunod ng buong buhay sa salita niya, yan ay spiritual na pagtataksil. Hindi maaari na lumalakad ka sa kadiliman buong week pagkatapos sasabihin mong sumusunod naman ako sa liwanag pag Sunday. Ang kabanalan ay hindi optional na add-on para sa mga elite na Kristiyano. Ang paglakad sa kabanalan ang nagpapatunay na ang isang tao ay tunay na Kristiyano at tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus. Kapag ang banal na spirito ay nanahan sa buhay mo bilang tagasunod ni Hesus, sisimulan niya ang sanctification o ang pagpapaging banal sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Babaguhin niya ang mga naisin mo. Ihahayag niya sa iyo ang iyong mga kasalanan upang ito ay iyong pagsisihan at talikuran at aakayin ka papalapit sa Diyos. Kapag ang prosesong ito ay wala talaga sa buhay mo, may hindi tama. Hindi namatay si Jesus sa krus para makaupo ka lamang na komportable sa simbahan every week. Siya ay namatay upang tayo ay gawing banal, upang palayain tayo sa kasalanan na umaalipin sa atin na lagi nating binibigyan ng mga excuses. Ang kabanalan ay hindi striktong pagsunod sa batas, kundi pag-ibig na nakikita sa gawa. Ang kabanalan ay bunga ng buhay na tunay na inaakay ng biyaya ng Diyos. Ang tanong ngayon na dapat itanong ay, mahal mo ba ang kabanalan o mahal mo lang ang pakiramdam ng pagiging religyoso? May malalim ka bang pagnanais na maging banal o gusto mo lang yung pakiramdam ng itsurang banal? Ang sagot mo sa tanong na yan ang magtatakda kung saan kang direksyon tutungo. Isa sa pinakamaling pagkakaintindi na naituturo sa modernong Kristyanismo o church ay yung kaisipan na ang grace o biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng permiso na mamuhay kung paano man natin gustuhin. Inaangkin ng mga tao ang pangalan ni Kristo habang nagpapatuloy lang sila sa kasalanang hindi nila inaamin. Walang pagsisisi at walang desisyon na talikuran ng kasalanan na parabang ang grace ng Diyos ay free pass upang hindi bigyan ng halaga ang kabanalan. Ngunit ang grace o biyaya ay hindi binigay ng Diyos upang maging komportable tayo sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ito upang palayain tayo mula sa kasalanan.
kasalanan. Ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa atin ay siya ring bumabago sa ating ganap na kalooban. Kapag ang pangunawa mo sa grace ay yung hahayaan lang tayo at hindi tayo babaguhin, ay hindi yan ang grace o biyaya na ipinapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Ang ganyang pagkakaunawa sa grace ay peke, gawa ng tao para sa kaginhawaan ng damdamin ng tao na siyang magdadala sa tao sa kapahamakan. Malinaw na ipinahayag ni Apostol Pablo ang mapanganib na katuroang iyan sa Romans chapter 6 verses 1 and 2. Magpapatuloy baga tayo sa ating mga kasalanan upang sumagana ang biyaya ng Diyos? Huwag nawang itulot ng Diyos na ang mga namatay na sa kasalanan ay mabubuhay pa sa kasalanan. Ang tinura ni Pablo rito ay hindi isang soft suggestion. Ito ay mabigat na babala. Ang tunay na grace ng Diyos ay hindi kumikindat sa kasalanan, kundi pinapatay nito ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang tunay na grace ay pinapaamin ang puso ng tao sa kasalanan nito at ginigiya tayo patungo sa paanan ng krus ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang minsan kundi araw-araw. Ang grace ng Diyos ay hindi lamang tinatakpan ng ating mga pagkakasala. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang sumunod tayo sa Diyos. Hindi nito ginagawa ng excuse ang mga pagre-rebelde natin laban sa Diyos, kundi pinag-iigting nito ang ating pag-amin sa ating mga kasalanan, ang pagsuko ng ating mga sarili sa Diyos, at ang pagbabago ng ating kalooban. Maraming mga Kristiyano ngayon na nagsasalita tungkol sa grace ng Diyos, ngunit sa buhay nila ay hindi sila nakikipagtunggali laban sa kasalanan. Ginagawa nila ng excuse o pinangangatwiranan lamang nila ang mga galit nila sa ibang tao, ang kanilang makalamang pagnanasa, ang pagkaganid at pagmamalaki, at sinasabi lamang nila na batid naman ng Diyos ang laman ng puso ko. Oo, batid ng Diyos ang lahat, at dapat matakot tayo sa katotohanan ito kung ginagamit natin ang kahabagan ng Diyos bilang lisensya para suwayin siya. Ang grace ng Diyos ay hindi butas o loophole para sa mga makasalanan na gusto lang ng langit ng walang pagsisisi at walang pagtalikod sa kasalanan. Ang grace o biyaya ay ang himala ng kahabagan ng Diyos na siyang naghahatid sa atin sa buhay mula sa kamatayan, mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan mula sa kasalanan. Isipin mo ang isang lalaki na ilang taon nang nalulunod sa utang, nandadaya siya at nagsisinungaling para kahit papano ay makasurvive. Isang araw may isang mayamang tao ang dumating at binayaran ng lahat-lahat ng kanyang mga utang. Bayad lahat ng kanyang utang bawat kusing. Milyon-milyon ang utang na iyon. Ngayon, wala na lahat. Tinignan ng mayaman ang lalaki sa mata at sinabing, malaya ka na. Binayaran ko na ang lahat. Ngayon, magbagong buhay ka na. Matalino mong gamitin ang regalong yan. Ngunit sa halip na magbago ng buhay ang lalaki nagkautang, ay bumalik ulit ang lalaki sa pagsusugal, pandaraya, panlalamang sa kapwa at pagnanakaw. At walang pakialam kung ano ang kanyang kahihinat ng muli. Ano ang iisipin natin sa ginawa niya? Sasabihin natin na inaabuso niya ang regalo? Hindi niya naunawaan ang lalim at halaga ng bagay na ibinigay sa kanya. Ganyan din ang ginagawa natin kapag kinukuha natin ang grace ng Diyos pagkatapos ay bumabalik din tayo sa kasalanan na mismong dahilan ng kamatayan ni Kristo upang tayo ay iligtas. Ang grace ng Diyos ay hindi malumanay sa kasalanan dahil ang grace ang siyang naging kapalit ng buhay ng anak ng Diyos. Kung tunay ka ng kinatagpo ng grasya ng Diyos, hindi ka nito pababayaang manatili sa iyong makasalanang pamumuhay. Babasagin ng grace ang puso mo tungkol sa iyong kasalanan at unti-unti nitong itatayo sa kabanalan ang iyong bagong buhay. Hindi ka nababagabag kapag nagkakasala ka. Yung hindi ka nakakaramdam ng kalungkutan sa nagawa mo. Hindi ka kusang umaamin na nagkasala ka sa Diyos at wala kang pagnanais na tumalikod at lumakad papalayo sa kasalanan tapos tatawagin mo ang sarili mo na Kristiyano. Tiyak na hindi grace ang iyong kinatatayuan kung hindi panlilin lang. Ang totoong gospel ng Panginoong Hesus ay hindi lamang nagbibigay ng pangako na langit, kundi nagbibigay rin ito ng bagong puso, bagong isip at bagong landasin na tatahakin. Kailanman ay hindi in-excuse ng grace ang kasalanan kung hindi pinagtatagumpayan ng grace ng Diyos ang kasalanan. Sa kultura ng panahon natin ngayon, maraming tao nagsasabi na sumusunod sila kay Jesus. Ngunit ang Jesus na sinusundan nila ay madalas hindi katulad ng Jesus na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Sa halip na magpasakop sa authority o kapangyarihan ng tunay na Kristo Jesus, ay gumagawa sila ng sarili nilang bersyon ng Kristo na lapat sa estilo ng kanilang mga pamumuhay, opinyon at mga sariling kagustuhan. Ang gusto nila ay yung Jesus na hindi sila sinasaway sa kanilang mga ginagawa, yung Jesus na hindi sila kinukumpronta sa kanilang mga kasalanan, at yung Jesus na hindi sila tinatawag tungo sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yung Jesus na maluwag, kasundo nila. Yung Jesus na affirming o nagpapatibay ng mga personal nilang layunin sa kanilang buhay. Yung Jesus na nandyan upang lagi na lamang silang pagpalain sa kanilang mga sariling hangarin at ambisyon sa buhay, at kailanman hindi sila iko-correct sa kanilang mga ginagawa. Ngunit ang ganyang klase ng Jesus ay hindi totoo, hindi nag-exist. Yan ay gawa-gawa lamang ng kanilang imahinasyon, produkto ng kanilang personal na kaginawaan at hindi ng banal na katotohanan. Ang Jesus ng Biblia ay hindi hango sa wangis natin. Si Jesus ay banal, matuwid at nag-iisang pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa lahat. Oo, siya ay nagsasalita ng may kagandahang loob. Gayun din naman, may sidhi niyang itinaob ang mga lamesa sa harap ng templo. Buong tapang niyang tinawag ang mga Pariseo ng mga religious hypocrites at nagbigay siya sa mga tao ng mas maraming babala tungkol sa impyerno kaysa tungkol sa langit. Ipinangaral niya sa mga tao na magsisi at tumalikod sa kasalanan, kalimutan ng kanilang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa kanya. Hindi lang sa paniniwala, kundi sa pagsunod sa kanya. Hindi lang paniniwala sa kanya ang itinuro niya, kundi pati ang pagsunod
sa Kanya. Ang ibig sabihin ng sumunod sa Kanya ay mamatay sa sarili. Hindi yung wala kang humpay sa pag-angkin na Kristiyano ka pero wala kang pakundangan sa pamumuhay sa sarili mong kagustuhan at kaparaanan. Sa John chapter 6, nang iniwan si Jesus ng maraming mga disipulo matapos nilang marinig ang mabibigat na aral na itinuro ng Panginoong Hesus, ay hindi sila hinabol ng Panginoong Hesus para gawing banayad o i-adjust ang kanyang mga itinuturo, kundi hinayaan niya silang umalis. Ang tunay na Hesus ng gospel ay hindi nagsisilbi sa kultura o mga kinasanayan ng tao. Sa halip, kinukumpronta niya ang mga ito. Ngunit sa panahon natin ngayon, maraming tao ang pinipili ang maginhawa sa kanila kaysa sa tapat na pananalig sa Panginoong Hesus. Ayaw nila yung Hesus na nagsasabing, humayo ka at wag nang magkasala pa. Ang gusto nila ay yung Hesus na nagsasabing, gawin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Ayaw nila ng Hesus na inihiwalay ang mga tupa mula sa mga kambing. Ang gusto nila ay yung Hesus na nagsasabi na, wala nang paghiwalay na kailangan. Lahat ng uri ng tao sa mundo, sige, disipulo ko na yung mga yan. Ayaw nila yung Hesus na nagbibigay ng utos at aral sa buhay ng tao. Ang gusto nila yung Hesus na consultant nila na nagbibigay sa kanila ng mga positibong payo at mga suggestions lamang at hindi yung papakilaman ng kanilang sariling mga naisin sa buhay. At yung Hesus na pinipili ng mga tao ngayon ay hindi matatagpuan sa banal na kasulatan dahil sila ang gumawa ng Hesus na gusto nila, yung sasang-ayon lamang sa kanila sa lahat ng kanilang ginagawa kahit anong naisin nila. Yun ang Hesus na bersyon ng tao at yun ay walang kapangyarihang magligtas. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Isang tao ang nalulunod, hinahampas-hampas ng malalaking alon sa malalim na tubig. Nagpapanik na ito at unti-unti na siyang lumulubog. Nakita ito ng lifeguard at naghagis siya ng salbabida para sa tao. Ngunit sa halip na dakmain ng taong nalulunod ng salbabida ay itinulak niya ito papalayo sa kanya at nagsabi sa lifeguard ng, ayoko nito, gusto ko ay tumalon ka rito sa tubig at magpalutang ka rito sa tabi ko para maging panatag ang pakiramdam ko sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko kailangan ng rescue. Ang kailangan ko lang ay maramdaman na may nakakaunawa sa akin na tanggap ang aking kalagayan kung saan ako naroon ngayon. Ganyan din ang mga taong tinatanggihan ng tunay na Hesus at nag-iimbento ng sarili nilang bersyon na Hesus na hindi magsasabi sa kanila ng katotohanan. Nalulunod sila sa kasalanan ngunit ayaw nilang maligtas. Ang gusto nila ay patibayin lang ang kanilang sarili at kalooban. Kung ang bersyon ng Hesus mo ay yung laging sumasang-ayon sa lahat ng gusto mo, hindi humahamon sa pag-uugali at pamumuhay mo, yung hindi ka kinukumpronta sa iyong mga kasalanan at yung Hesus na lapat at tugma sa iyong makamundong pananaw sa buhay, ay hindi ang anak ng Diyos ang sinasamba mo. Ang sinasamba mo ay ang sarili mo. Hindi na parito ang Panginoong Hesus para i-validate ang buhay mo o sabihin sa'yo na ayos ka lang at sakto ka lang kung ano ka at kung ano ang buhay mo ngayon. Naparito siya upang baguhin ang buhay ng tao. Ang tunay na Hesus ay tinatawag tayo patungo sa pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan, tungo sa kabanalan at lubos na pagpapasakop sa Kanya. Anumang mas bababa pa sa statement na iyan ay fake, huwad, panlilinlang at pagsamba sa Diyos-Diyosan na ibinalot sa relihiyosong mga katuruan. Ang pagsunod sa sariling bersyon ng Hesus ay hindi maghahatid sa iyo sa langit dahil tanging ang tunay na Hesus lamang ang makapagdadala sa iyo sa piling ng Diyos sa langit. Isa sa nakapanggigising na babala sa banal na kasulatan ay makikita sa Revelation 3:16 kung saan sinabi ng Panginoong Hesus sa iglesia sa Laodicea, dahil ikaw ay maligamgam, hindi ka mainit, hindi ka rin malamig, isusuka kita. Hindi po yan gentle rebuke o banayad na pagsaway. Yan po ay deklarasyon ng pagtanggi. Ipinapahayag dito kung gaano nakakamuhi sa Diyos ang pagpapawalang bahala sa spiritual na buhay ng mga nagsasabing Kristiyano sila. Ang maligamgam na Kristyanismo ay hindi lang mahina na bersyon ng pananalig. Ito ay klase ng pananalig na kinamumuhian ng Diyos. Ito ay yung mga puso na gusto ng benefits ng kaligtasan na walang kapalit na pagsusuko ng buhay sa Diyos. Mga puso ng tao na hangad ang pagpapala ng Diyos na walang kapalit na pagpapasakop sa kanyang kalooban. Ang klase ng Kristyanismo na maligamgam ay yung mga komportable na sa buhay. Yung ayos lang sila kung saan sila naroroon. Hindi sila mga ateista. Hindi nila inaayawan ng Diyos. Hindi nga lang sila interesado na mabuhay ng lubos para sa Diyos. Nananalangin sila paminsan-minsan, lalo na pag nahaharap sila sa mabibigat na mga problema. Nagbabasa rin sila ng Biblia pag nasa church. At paminsan-minsan din sa bahay pag kailangan nila ng mga talata sa Biblia na makaka-inspire sa kanilang mga pangarap at mga hangarin. May mga naglilingkod sa ministry para maging mabuti ang tingin sa kanila ng mga tao o kaya para maging mabuti ang pakiramdam nila sa kanilang mga sarili. Ang Diyos ay bahagi din naman ng buhay nila pero hindi siya ang sentro. Hindi nila itinatanggi si Jesus ng hayag pero hindi rin naman sila hayag na nabubuhay para kay Kristo. Ayaw ng Panginoong Jesus ng maligamgam. Mas gusto niya kung malamig, malamig lang. Yung talagang ayaw sa kanya, maliwanag kaysa sa maligamgam. Bakit? Dahil ang malamig na puso, alam niya na kailangan niya ng pagbabago. Samantalang ang maligamgam ay nilinlang na ng kaisipan na ang lahat ay ayos lang. Sakto lang at wala namang kailangang baguhin. Sila yung mga taong nagsasabi ng, regular ako nag-a-attend sa simbahan. Naniniwala ako sa Diyos. Hindi naman ako ganun kasama. O, hindi naman ako masamang tao. Ngunit walang alab ang pag-ibig kay Jesus. Hindi lubos na nagpapasakop sa Diyos. Walang pagnanais mabuhay sa katuwiran ng Diyos at hindi ninanais ang kabanalan ng Diyos. Sila ay nakakulong sa hawla ng mga bagay na maginhawa para sa kanila at hindi nila nalalaman na nasilo na sila ng bitag ng panlilinlang. Ang maligamgam na Kristyanismo ay nakamamatay dahil nagbibigay ito ng ilusyon na kaligtasan
kaluluwasan na walang substance o walang laman. Pinapayagan nito ang tao na makaramdam ng relihiyosong damdamin habang ito ay nananatiling ligaw at wala sa daan ng Panginoong Hesus. Nagpapapurol ito sa pananalig ng tao, inaayawan nito ang paglago at hinihili nito ang espiritu ng tao upang maging komportable at tutulog-tulog. Hindi nalulugod ang Diyos sa kalahating devotion ng tao sa Kanya. Hindi gusto ng Diyos ang kapirasong bahagi lamang ng buhay mo. Iniuutos niya na ibigay mo ang buong buhay mo. Sa Luke chapter 9 verse 23, sinabi ng Panginoong Hesus na ang sino mang nagnanais sumunod sa Kanya ay kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi yan isang tawag patungo sa kaginhawaan. Yan ay tawag patungo sa napakahalagang pag-surrender ng sarili sa Diyos araw-araw. Narito ang simpleng halimbawa. Isang taong nasa isang nakatalagang relasyon o committed relationship. Sinasabi nilang mahal nila ang isa't isa pero nagpaparamdam lang sila ng pagmamahal nila tuwing anniversary nila. Hindi sila nagsasakripisyo para sa isa't isa. Hindi sila nag-uusap araw-araw at nakikipag-flirt o nakikipaglandian sila sa iba. Kapag tinanong sila tungkol dito, sasabihin nila at least hindi ako nagtataksil. Marami dyan, ganun na lang magtaksil sa asawa nila. Mas mainam pa rin ako kaysa sa kanila. Nakakainsulto ang ganitong klase ng relasyon at nakakawala ng dangal. Ang mararamdaman ng kapareha ay hindi siya mahal at ginagamit lamang siya. Ganyan din ang ginagawa ng maligamgam na Kristiyano sa relasyon niya sa Diyos. Part-time na katapatan na nakabihis ng kunwaring pag-ibig. Ang katotohanan, hindi namatay ang Panginoong Hesus sa krus para maging interesado ka lang sa Kanya ng medyo-medyo. Ibinigay niya ang lahat at iniuutos niya na ibigay natin ang lahat. Ang maligamgam na pananalig ay hindi makapagtitiis sa panahon ng pagsubok at mga hamon sa buhay, lalo pa sa paghuhukom ng Diyos. Oras na para gumising at ngayon na ang panahon upang pag-alabi ng pag-ibig at katapatan sa Panginoong Hesukristo. Ngayon na ang panahon, hindi bukas, hindi balang araw, hindi pagdating ng panahon. Dahil maaari kang gawing komportable sa mundong ito ng casual na Kristyanismo, ngunit ang kapalit nito ay eternal sa araw ng paghuhukom. Isa sa pinakakalunos-lunos na dahilan kung bakit marami ang mga taong hindi makakapasok sa langit ay dahil hindi talaga sila yumuko sa paanan ng krus. Hindi sila totoong nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi sila totoong tumalikod at hindi sila totoong lumayo sa makasalanang pamumuhay. Maaring lumakad sila sa harap ng itablado ng kanilang simbahan na mag-altar call si pastor, sumabay sa panalangin, unaantig ang kanilang emosyon habang nakikinig sa sermon, ngunit hindi nila tinalikuran ang kanilang mga kasalanan. Hangad nila ang kapatawaran pero ayaw nila ng bagong buhay. Gusto nila na iligtas sila ni Jesus mula sa impyerno, ngunit ayaw nila na si Jesus ang maging hari ng kanilang mga buhay. Hindi yan kaligtasan. Yan ay spiritual na panluloko. Ang repentance ay hindi simpleng pagsasabi ng I am sorry. Hindi rin ito tungkol sa panandali ang lungkot ng damdamin sa pagkakasala at luha ng panghihinayang. Ang repentance ay ang lubos na pagbabago ng direksyon ng buhay mo. Ang repentance ay paglakad papalayo sa kasalanan at paglakad patungo sa Diyos. Ito ay ginagawa ng puso at kalooban ng tao ayon sa udyok at tulong ng banal na espiritu. Kalinsabay ang pag-amin ng tao sa katotohanan ng kanyang pagkakasala laban sa Diyos. Sumisibol sa kanyang puso ang pagkamuhi sa kasalanan at basag ang puso na yumuyuko sa paanan ng krus at buong pagpapakumbaba na isinusuko niya ng buong buo ang kanyang buhay sa kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin nito ay binibitawan mo na ang lahat ng bagay sa buhay mo at lahat na inaalok ng mundong ito na sumasalunga o taliwas sa salita at kalooban ng Diyos na iyong hari at Panginoon at niyayakap mo na ang lahat ng bagay na mula sa Panginoong Hesus. Hindi mo maaaring hawakan ang krus sa iyong isang kamay habang ang isa mo pang kamay ay nakadakma pa rin sa mundo. Gustong-gusto ng mga tao yung kaisipan na maligtas sa araw ng paghuhukom. Ngunit ayaw nilang maligtas mula sa kasalanan. Hangad nila ang kaligtasang hatid ng dugo ni Kristo, ngunit ayaw nilang pamunuan ng Espiritu ni Kristo ang kanilang buhay. Kaya nagipa ng mga taong inaangkin ang pangalan ni Kristo. Tinatawag ang mga sarili nila na Kristiyano, ngunit patuloy na namumuhay sa rebelyon laban sa Diyos at walang pag-amin ng kanilang makasalanang pamumuhay, walang pagbabago, walang bunga at sinasambit nila ang Kristiyanong salita, ngunit ang kanilang mga puso ay hindi totoong isinuko sa Diyos. Ang repentance ay hindi one-time event. Ito po ay katayuan ng tunay na ligtas sa harap ng Diyos araw-araw at habang nabubuhay dito sa daigdig. Kaya ang pagsuko o pag-surrender sa authority ng Diyos ay araw-araw at lahat ng dapat pagsikapang gawin ng tunay na Kristiyano ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung wala kang repentance, wala ka ring kaligtasan. Sa Luke chapter 13 verse 3, sinabi ng Panginoong Hesus, maliban na kayo ay magsisi, kayong lahat ay mapapahamak. Hindi po yan suggestion, yan po ay isang kondisyon. Ang repentance po ay hindi optional na hakbang
hakbang patungo sa kaligtasan. Ang repentance po ay kailangan at hindi maaaring lagpasan. Ito po ay gate o tarangkahan kung saan po tayo ay papasok patungo sa makipot na daan. Pag nilagpasan mo ito na parang hindi kailangan, ay para kang nagtatangka na umakyat sa bakod patungo sa kaharian. Magnanakaw ang tawag ng Panginoong Hesus sa mga gumagawa ng ganoong kaparaanan sa John 10 verse 1. Hindi ka makakalapit kay Kristo Jesus sa sarili mong kaparaanan. Pakinggan mo ang ilustrasyon na ito. Isang tao ang nasuri na may sakit na hahantong sa kamatayan. Sinabi sa kanya ng doktor na maaari itong magamot, ngunit kailangan niyang dumaan sa surgery. Sagot ng tao sa doktor ay, naniniwala po ako sa inyo, Dok. Naniniwala ako na magagamot ang sakit ko ng surgery. Ngunit tinanggihan niya ang operasyon. Nagpatuloy lang siya sa kanyang lifestyle o kinasanayang pamumuhay. Umaasa siya na ang paniniwala lang sa kaisipan ng lunas sa sakit niya ay maliligtas na siya. Ang ganyang paniniwala ay walang saysay kung hindi siya dadalhin ito sa paghakbang patungo sa lunas. Ganyan ang katulad ng mga taong nagsasabing naniniwala sila kay Jesus, ngunit ayaw magsisi at ayaw talikuran ng kasalanan. Nagtitiwala sa konsepto ng kaligtasan, ngunit ayaw nilang magpailalim sa proseso. Ang tunay na repentance ay mahirap at masakit dahil ang ibig sabihin, mamatay sa sarili. Ngunit napakaganda rin ng repentance dahil ang hantungan nito ay buhay. Ang grace o grasya ng Diyos ay hindi lisensya para manatili sa kasalanan. Ito ay kapangyarihan upang lumakad tayo papalayo sa kasalanan. Walang sino man ang natalisod lang ay aksidente nang nakapunta sa langit. Kailangan mong isilang na muli at ang kapanganakan na iyan ay nagsisimula sa repentance. Maraming mga taong nagsasabing sumusunod sila sa Panginoong Hesus ang hindi makakapasok sa langit dahil ang kaibuturan ng kanilang mga puso ay pag-aari pa rin ng mundong ito. Maaaring nagbabasa pa rin sila ng Biblia, umaawit pa rin ng worship songs, at nakapagsasalita pa rin sila ng mga bagay na matuwid. Ngunit ang totoo, ang pag-ibig nila ay nakatutok pa rin sa mga bagay na inaalok ng mundong ito kaysa sa mga bagay na ukol sa Diyos. Ang mga pangarap nila ay makamundo. Ang mga goals nila sa buhay ay makamundo. Ang mga kalayawan nila ay makamundo. Pero ipinagpapalagay pa rin nila na sa langit ang tungo nila. Maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan kung ang may-ari ng puso ng tao ay ang mundong ito, ang puso na iyan ay hindi sa Diyos. Sinasabi sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Ang talata na yan ay hindi gray area, hindi yan soft warning o malumanay na babala sa mga tao. Yan ay dividing line o guhit na pinaghihiwalay ang mga tunay na sa Diyos at ang mga hindi sa Diyos. Kapag ang buhay mo ay kinakain ng mga paghahabol sa status, tagumpay, material na mga bagay at pagsang-ayon o pagkampi sa iyo ng mga tao, at kapag konti lang o halos wala kang pagnanais na lumapit at makilala pa ang banal na Diyos at ang kanyang katotohanan, mag-isip ka na. Suriin mo ng malalim ang sarili mo kung tunay ka nga bang naisilang na muli sa Espiritu. Ang salitang iniibig ang sanlibutan ay hindi lang ibig sabihin yung mga gumagawa ng mga lantad na kasamaan. Mas madalas o mas marami ay yung banayad o medyo kubli. Yung hindi agad halata. Yung kahit ikaw, hindi mo rin napapansin. Katulad ng, inuubos mo ang oras, lakas at sidhi ng atensyon mo sa mga bagay na walang eternal na halaga. Yung masigit ang kasiyahan mo sa mga entertainment ng mundong ito kaysa sa banal na kasulatan. Yung mas invested ka ng malalim sa iyong career, trabaho, sa imahe o sa mga bagay na mas hawa sa iyo o sa iyong social media following kaysa sa paglago mo kay Kristo Jesus. Ang pinagsisilbihan ng sanlibutan ay ang laman. Pinupuri at binubola ka nito sa mga bagay na ipinagmamalaki mo at nag-aalok ito ng pansamantalang kaginhawaan sa laman sa maraming aspeto ng buhay ng tao. Kaya napakamapanganib nito. Dahil masarap ang mga iyan sa pakiramdam mo ngayon, ngunit sa katapos-tapusan ng panahon, ang katumbas niyan ay walang hanggang kirot ng kamatayan. Tinatawag tayo ng gospel upang mamatay sa sarili, upang ipako ang laman na laging hanap ay kaginhawaan sa pakiramdam at upang sumunod sa Panginoong Hesus na may pusong higit na nananabik sa eternal na buhay mula sa Diyos. Hindi ibig sabihin ay hindi na tayo magsasaya sa mga mabubuting bagay sa buhay natin dito sa lupa. Ang ibig lang sabihin nito ay dapat walang anumang bagay dito sa buhay sa lupa ang magiging karibal ng pagmamahal at katapatan natin sa Diyos. Ang taong tunay na nananalig sa Diyos ay yung hinahawakan ang mga bagay-bagay dito sa daigdig na may mga kamay na nakabukas dahil nauunawaan nila ng malalim na pansamantala lamang ang lahat ng ito at itinutuon nila ng higit ang kanilang paningin sa eternal na bagay ukol sa banal na Diyos. Isipin mo ang isang sundalo na nadestino sa ibang bansa. Siya ay tinalaga doon para sa isang assignment. Tumuloy siya sa isang pansamantalang kampo. Alam niya na dadaan lamang siya at titigil lamang siya roon sa maikling panahon. Pagkatapos ay babalik din siya sa kanyang bansa. Ngunit imbis na asikasuhin niya ang kanyang misyon doon, ay nagsimula siyang maglagay ng mga dekorasyon sa kanyang tent. Gumawa ng garden o halamanan sa harap at ginamit niya ang lahat ng kanyang mga oras at resources para pagandahin ang kanyang pansamantalang tent na tinutuluyan. Nalimutan na niya ang kanyang layunin doon.
Nagsimula na siyang mamuhay doon na wari mo ay yun na ang kanyang sariling bahay at wari mo'y doon na siya titira ng mahabang panahon. Nang makatanggap siya ng order mula sa kanyang superior para umalis na doon at bumalik na sa bansa nila, ay tumanggi siya dahil minahal na niya yung lugar na hindi naman niya titirahan ng mahabang panahon. Ganyan din ang ginagawa sa mundo ng marami na tumatawag sa kanilang sarili na Kristiyano. Sa pamumuhay nila, wari nila dito na sa lupa ang kanilang forever. Komportable na sila at kinalimutan na nila na dapat ay mga manlalakbay lamang ang mga Kristiyano dito sa lupa. Kung ang pagmamahal mo sa buhay dito sa mundo ay higit kaysa sa pagmamahal mo sa salita ng Diyos, ay hindi ka handa para sa langit. Maaring kilala mo ang relihiyon, ngunit hindi mo kilala ang manunubos. Ang langit ay para sa mga taong ipinako nila ang kanilang mga isip sa mga bagay na nasa itaas at hindi para sa mga taong binuo ang kanilang buhay dito sa ibaba. Mga minamahal, ang mensahe pong ito ay hindi pagkukondina o paghahatol. Ito po ay panaghoy, babala, panawagan upang gumising tayo bago mahuli ang lahat. Inihahatid ko po ang mensaheng ito ng may pag-ibig at pagmamadali. Ang impyerno ay mapupuno ng mga taong aktibo sa simbahan. Ang impyerno ay mapupuno ng mga taong kumakanta sa choir, miyembro ng mga worship team o music ministry, ng mga preachers at ng mga tumutulong sa mga mahihirap, mga tao na nakakapag-recite ng Bible verses. Ngunit hindi totoong nagsuko ng buong puso at buhay at sarili nila sa Panginoong Hesukristo. Huwag mong isugal ang kaluluwa mo. Suriin mo ng malalim ang sarili mo. Huwag mong itanong kung nagpray ba ako ng acceptance prayer. Ang itanong mo bilang Kristiyano ay namumunga ba ako? Ang Panginoong Hesus ay muling babalik, hindi para sa fan club. Siya ay babalik para sa bride na malinis, dalisay, banal, nakahanda para kay Jesus. Ang tanong ko ngayon, totoo bang ikaw ay isinilang na muli? Namumuhay ka ba para sa Panginoong Hesukristo? Ang Jesus ng banal na kasulatan ba ang Panginoon ng buhay mo? Sapagkat maraming Kristiyano ang hindi makakapunta sa langit. Huwag ka nang maging isa sa kanila.